Sarap pag nandito ako sa bahay. Hindi makaporman dalawa, hindi makagala. Ayan, tulog. Oh. Hindi sila makagala. Tulog sila. Ayaw nila matulog sa taas. Gusto nila rito sa baba. Kasi ako natutulog dito sa baba. Dito lang ako. Ayan. Dito lang ako sa baba. Oh. Samantalang ayan yung kama ko. Magulo nga lang. Ito kusina namin, oh. Isang way lang. Ayan yung pagkain namin, oh. Nasa lapag. May lamesa, ayun, oh. May lamesa. Yun yung lamesa. Yung may inuminan. Pero mas gusto ko rito sa baba. Para pagising nila, naka-ready na. Kakain na lang sila. Ako, bantay nila. Tulog. Hindi sila makaporma ngayon. Tulog sila, tulog. Dito lang tayo. Nakaano sa kanila. Dito ako sa taas. Ayan yung dalawa, oh. Oh, gusto nila sa lapag. Ayan nalira rito. Pero sa gabi, dito ko sila pinahihiga. Tapos pag tulog na ako, gugulat ako, katabi ko rin. Pagising ko sa umaga, katabi ko na rin sila. Mga bata na yan. Tuwan-tuwa sila. Nandito ako sa bahay. Nandito ako sa bahay. Tuwan-tuwa. Ayaw na ako pagpapasukin. Saka nababantayan ko sila. Kahit sa pagkain nila, babantayan ko sila. Ganito lang tayo. Tsaka may ano pa tayo, nagpapagaling pa tayo. May sakit pa ako, eh. Di pa pwede magkikilos na maayos. Yung bahay ko. Yan dalawa, oh. Pag wala ako, kung saan-saan yan. Tapos yung mama nila nagtitinda. Hindi sila nababantayan. Pati pagkain nila. Hindi sila nababantayan. Minsan pag kumain sila, hapon na pagdating ng mama nila. Bago umalis yung mama nila sa mga alas 11, minsan alas 10 kakain sila. Masusundan ng kain yun, mga alas 2, alas 3 na pagdating ng mama nila.
Eh kung minsan hindi pa, mga alas 5 pa. Yung dalawa, pagala-gala lang, tas ang dumi na. Parang ayoko na nga magtrabaho, dito na lang ako sa bahay para nababantayan ko yung dalawa ko. Kaya lang problema eh, hindi kaya ng asawa ko yung mga gastusin sa bahay. Pero ang sarap pagka nandito ka sa bahay, kapiling mo yung anak mo. Pag stayin ka, hindi mo nalalaman yung nangyayari sa bahay. Hindi mo nalalaman. Sige, hanggang dito na lang.